Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagbalik ni Aguinaldo sa Pilipinas at ang pagbagsak ng Espanyol. Upang mas lalo nating maunawaan ang ating aralin ngayon, meron lang mga ilang katanungan na ating sasagutin habang tayo ay nag-aaral ng ating aralin ngayon. So, ang una na dapat ninyong sagutin habang nagkakaroon tayo ng discussion ay ano ang nangyari nang magkausap sina Aguinaldo at Edward Spencer Pratt sa Singapore? Magbigay ng tatlong pangyayari sa labanan sa Maynila Bay. Number three, ano ang nangyari matapos ng pinabalik ng Hong Kong Junta si Aguinaldo sa Pilipinas? Magbigay ng dalawang pangyayari sa panggigipit ng mga Amerikano sa mga Espanyol. Ikalima, magbigay ng dalawang pangyayari sa pagdating ng mga karagdagang puwersa ng mga Amerikano. Ika-ani, magbigay ng dalawang pangyayaring pagpapatotoo ng paghihinala ng mga Pilipino sa hangarin ng USA o ng Amerika. At ang ikapito, ano ang nangyari matapos nagdaan ng kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1898? Ikalawa, sino-sino ang mga sumusunod na tauhan? Itala ang kanilang mga ginawa. Sina William McKinley, George Dewey, Edward Spencer Pratt, Wesley E. Merritt, and Fermin Jodenes. Ang ating paksang aralin muli ay tungkol sa pagbalik ni Aguinaldo sa Pilipinas at pagbagsak ng Espanya. Konting review lamang tayo. So noong nakaraan, nalaman na natin na sa kasunduan sa biyak na bato ay kinailangan umalis nila Aguinaldo kasama ang 27 na revolusyonaryo sa Pilipinas papuntang Hong Kong. So noong Disyembre 27, 1897, sa Suwal, Pangasinan, doon sila sumakay ng sasakyan papunta sa Hong Kong. At doon sa kanilang pagpunta sa Hong Kong ay hindi naman sila nagpakasarap doon. Kung hindi gumawa ulit si Aguinaldo ng isang pamahalaan na tinatawag na Hong Kong Junta, na kung saan ito ang nagsilbing pinakamataas na konseho na nagpapasya para sa usaping may kaugnayan sa revolusyon at paghihimagsik. Kaya lang, sa panahon na yon ay isa sa kanila, sa mga revolusyonaryo, ang pangalan ay si Isabelo Artacho, ay naisip na paghati-hatian na yung halagang 400,000 na nakuha nila sa pamahalaang Spain. Ngunit si Aguinaldo ay hindi sumang-ayon sa gusto ni Artacho dahil magagamit pa nila ito para sa patuloy na revolusyon sa Pilipinas. Sa kasamaang palad ay idinemanda ni Artacho si Aguinaldo sa Hong Kong, kaya naman kinailangan ni Aguinaldo na lumipat sa Singapore. Ngunit habang siya at ang iba pang mga kasapi ng Hong Kong Junta ay nasa Hong Kong, ay naisip na nila na makipag-ugnayan sa Amerika. Dahil nung panahong iyon ay merong digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Ito ay dahil ang mga Espanyol ay pinasabog ang isa sa mga barko ng mga Amerikano sa Cuba. At ito ay nagresulta na kung saan nagkaroon ng 200 na mga Amerikano ang namatay. At dahil sa pangyayaring ito, nalaman ng mga Espanyol na alam nila na gaganti ang mga Amerikano. Kaya maraming sa mga sundalo nila, gayon din ang kanilang mga barko, ay pinapunta nila sa Cuba, na kung saan nandoon nga nila pinasabog ang isang barko ng ang mga Amerikano. Samantala, sa isip naman ng mga Amerikano ay hindi nila gagawin na sa Cuba labanan ang mga Espanyol. Bagkus, isip sila ano-ano ang mga bansang nasa ilalim ng Espanyol. At nakita nila na ang pinakakaunti na Espanyol sa kanilang mga nasasakupan ay ang Pilipinas. Kaya naman, doon nila naisip na sila ay magtungo sa Pilipinas. Kasabay nito, itinalaga ni Pangulong William McKinley si Commodore George Dewey na magtungo sa Hong Kong
upang maghanda ng ilulunsad nilang digmaan laban sa mga Espanyol. So nagulat talaga ang mga Espanyol kasi supposedly dapat sila ay papunta na sa Cuba, pero instead na sila ay nasa papuntang Cuba, sila ay namataan sa Hong Kong. At doon din nakita ng mga Amerikano ang oportunidad na mapalawak pa ang impluensya ng mga Amerikano sa Asia Pasipiko. Tandaan natin, kung babalikan natin ang aralin, ay malaki ang papel ng Pilipinas pagdating sa lokasyon nito sa Pasipiko. Dahil ito yung parang doorway na kung saan nagko-connect sa Western at sa mga Eastern nation. Kaya naisip ng mga Amerikano na maging magandang opportunity ito kung sila ay makakapasok sa Pilipinas. Ngayon, sa pagkakataon na yan, na nung nasa Hong Kong pa si Emilio Aguinaldo, ginawa ni Emilio Aguinaldo noong Abril 24, 1898 na magkaroon sila ng pag-uusap ni Edward Spencer Pratt. So, since si Edward Spencer Pratt ay Amerikano at hindi naman mahusay si Emilio Aguinaldo sa wikang Amerikano, ay kinailangan niya ang tulong ni Howard Bray. Si Howard Bray ay isang mangangalakal na nanirahan sa Pilipinas. So, bagamat siya ay Amerikano, siya naman ay nakakapagsalita ng wikang Tagalog. Siya ang naging interpreter ng dalawa, ni Pratt at saka ni Aguinaldo, upang magkaunawaan sila at magkaroon ng pagkakasundo. Ano nga ba ang kanilang napagkasunduan? Ayon sa sinabi ni Pratt o ang pangako ni Pratt ay walang intensyon ng USA na sakupin ang Pilipinas. Ang nais lang naman nila ay magbigay ng tulong. So dahil doon, ang kanilang pinagkasunduan ayon kay Aguinaldo at kay Pratt ay magtutulungan sila upang pabagsakin ang Espanya. Una, magbibigay ng armas ang mga Amerikano sa mga Pilipino, at pangalawa, pag napabagsak nila ang mga Amerikano ay gagawaran ng otonomiya or independence ang Pilipinas sa sariling bansa. Yan yung dalawang bagay na mahalagang nangyari sa usapin ni Laprat at saka ni Aguinaldo. Okay? Mag-pause muna tayo. Sagutin natin ang unang tanong. Ano ang nangyari nang magkausap sina Aguinaldo at Edward Spencer Pratt sa Singapore? Maaari mong isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Hindi nagtagal na pagkatapos nilang magplano ni Commodore George Dewey sa Hong Kong, ay nagsimula na ang kanilang paglusob sa Pilipinas. So noong Mayo 1, 1898, ng madaling araw, naganap ang labanan sa Look ng Maynila or Manila Bay. Okay? Ang hukbong pandagat ng Estados Unidos na of course pinamunuan ni Commodore George Dewey ay nakalaban ang barkong Maria Cristina. So again, yung Maria Cristina, yun yung barkong sinasakyan ng mga Kastila sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo. Again, ang Maria Cristina ay ang barkong sinasakyan ni Admiral Patricio Montojo na kalaban nila Commodore George Dewey. Kaya lang, sa kinasamaang lagay ay hindi sila nanalo. Una, kaunti lang ang kanilang mga kasamang sundalo at hindi sila masyadong nakapagplano. Kaya naman, lubusang napinsala ang Maria Cristina. Binomba kasi ng binomba ng mga Amerikano ang mga barko ng Espanyol, at sa loob ng ilang oras natalo ng mga Kastila at halos lahat ng kanilang barko ay nasira. Bukod pa dito, 10 lamang ang casualty o nasugatan sa mga Amerikano, samantalang 400 na Kastila ang namatay at nasugatan. Bukod pa doon, wasak at halos lubog na lahat ng mga barko ng mga Kastila. So ito yung nangyari doon sa Battle of Manila Bay. Hindi naman nila nakita na mangyayari yung paglusob ng mga Amerikano, kaya lang lumaban sila, pero hindi sila nanalo. Sila ay natalo, 400 sa mga Kastila ang namatay, at
lubos na nasira ang kanilang mga barkong kanilang sasakyan. Pangatlo, ang labanan ay naging panalo para sa mga Amerikano at nagbukas ng pagkakataon para sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan mula sa Espanya. So dahil nga syempre natalo ang mga Espanyol, nagkaroon ng increase ng moral o nagkaroon ng confidence ang mga Pilipino na may pagkakataon na sila ay manalo laban sa mga Espanyol kasama ng mga Amerikano. Mag-pause muna tayo at sagutin natin ang tanong. Ano ang nangyari na magkausap? Tignan natin ang ating tanong. Magbigay ng tatlong pangyayari sa labanan sa Manila Bay. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Magpatuloy tayo. Pagkatapos ng battle sa Manila Bay, ay noong Mayo 19, 1898, nakabalik na si Aguinaldo dito sa Pilipinas kasama ang kanyang mga kasamahang revolusyonaryo. So, nakasakay siya sa isang Amerikanong barko na ang pangalan ay Makulo. Okay? At doon niya pinagpatuloy, sinimulan ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Nagkasundo sina Aguinaldo at Commodore George Dewey at nangakong igagalang ang pagkakaibigan ng mga Amerikano at Pilipino. So pagdating naman kay Commodore George Dewey, pinangako nila na igagalang ang pagkakaibigan. Pangalawa, ito yung pinakagustong gusto nila is yung pagkilala ng mga Amerikano sa kasarinlan ng mga Pilipino. So katulad ng sinabi ng promise ni Spencer Pratt, na tutulong lamang sila, magiging katuwang sila sa paglaban sa mga Espanyol, ganoon din naman ang nais ni Commodore George Dewey. At isa sa mga pinangako pa ay, oo, sige, kayo ay magiging malaya at kayo ay magkakaroon ng kasarinlan. Ngayon, mag-pause tayo ulit sa susunod na tanong. Ano ang nangyari matapos ng pinabalik ng Hong Kong Junta si Aguinaldo sa Pilipinas? Huli, isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno. Pagbalik ni Emilio Aguinaldo dito sa Pilipinas, gumawa siya ng proklamasyon na nagsasaad na ang lahat ng revolusyonaryo sa Pilipinas ay sasailalim sa kanyang sentralisadong pamumuno. Hindi naman maikakala na si Aguinaldo ay isang mahusay na general. Kaya lahat ng mga tao ay syempre natuwa dahil muling nagbalik ang kanilang leader. Bunga ng epektibong pamumuno ni Aguinaldo ay higit na lumakas ang pinagsama-samang puwersa ng mga revolusyonaryo kaya naging sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo. Let's pause for a while and answer the question. Ano ang nangyari matapos ideklara ni Aguinaldo ang isang proklamasyon na ang lahat ng mga revolusyonaryo ng bansa ay nasa ilalim ng kanyang sentralisadong pamumuno? Ipagpatuloy natin. Pagkatapos ng pagkakasunod-sunod na katagumpayan ng mga Pilipino, ay opisyal na idineklara naman ni Pangulong William McKinley ang pagsasara ng Maynila or tinatawag nating blockade. Dahil nga morely ang mga Espanyol ay nasa Maynila, marami ng mga natalo ang mga revolusyonaryong Pilipino sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya more on, nag-focus ngayon ang mga Amerikano sa Maynila. So para hindi na makapanalo ang mga Espanyol ay isinara nila. So pinalibutan ng mga Amerikano kasama na rin ng mga revolusyonaryong Pilipino ang Intramuros noong Mayo 13, 1898. Dahil dito, nagdulot ito ng matinding paghihirap sa mga Espanyol, pero unfortunately, meron ding mga ibang taga Maynila na nakaranas ng paghihirap dahil sa kakapusan nila sa pangunahing pangangailangan, lalong-lalo na sa pagkain. So, yung blockade na yon ay naging malaking tulong para humina ang puwersa ng mga Espanyol dahil wala na silang mga pangunahing pangangailangan. Bukod pa rito,
Okay? Naging malaking tulong sa mga Amerikano ang puwersa ng mga revolusyonaryong Pilipino upang maparalisa ang Espanyol sa Pilipinas, habang si Commodore Dewey naman ay inaantay ang karagdagang sundalong Amerikano. So since kokonti pa lang ang mga nasa Amerikano dito sa Pilipinas, tumulong ang mga Pilipino katulad kasama ni Emilio Aguinaldo na palibutan ang Maynila upang sa ganon hindi makakuha ng mga pangangailangan ang mga Espanyol sa labas ng Maynila. So mag-pause tayo at tingnan natin ang tanong na ito. Magbigay ng dalawang pangyayari sa panggigipit ng mga Amerikano sa mga Espanyol. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. At dahil nga nag-aantay pa si Commodore George Dewey ng ilan pang mga Amerikano, dumating na ang iba pang mga resback or rescue ng mga puwersang Amerikano. Yan, isa dyan ay si General Thomas Anderson na dumating noong Hunyo 30, 1898 na may dalang 2,500 na sundalo. Si General Francis Green naman ay dumating noong Hulyo 17, 1898 na may dalang 3,500 na sundalo. At ang pinakahuling puwersa na dumating ay ang puwersa ni General Arthur MacArthur na dumating noong Hulyo 31, 1898 at siya ay may dalang 4,800 na sundalo. So, ang nadagdag ng mga tropang Amerikano na ito ang higit na nagpalakas ng puwersang Amerikano sa Pilipinas na pinangunahan naman ni General Wesley E. Merritt. So, babalikan natin. Itong tatlong general na ito, si Thomas Anderson, si Francis Green, si Arthur MacArthur, ay nasa ilalim ni General Wesley E. Merritt. At dahil sa banta ng higit ng pinalakas na puwersa ng mga Amerikano, doon naisip ng mga Espanyol ang sumuko na lamang sa mga Amerikano. Kaya naman, nagsimula ang lihim na pag-uusap sa pagitan nila Commodore Dewey ng USA at General Agustin ng Espanya. So una, ang magkausap ay si Commodore Dewey at si General Agustin. Namagitan pa nga sa kanila si Edward Andre na konsul ng Belgium. Kaya lang, medyo hindi maganda yung pakikipag-usap ni Agustin sa mga taga-USA o sa Amerika. Kaya naman, pinalitan si Agustin ni Fermin Jodines. Siya ang bagong gobernador general ng Espanya sa Pilipinas. At siya na yung nakipag-usap kay Commodore George Dewey. Noong una, ayaw talaga ni Governor General Jodines sa kondisyon ng pagsuko sa mga Amerikano. So parang medyo mapilit at medyo matakot, masindak ni George Dewey. Etong si Jodines ay binigyan niya ng isang araw ng palugit si Jodines para mag-decide kung anong gagawin nila. Kasi kung hindi pa sila susuko, ay bobombahin ng mga Amerikano ang Maynila na kung saan marami sa kanilang mga tropa ay nandoon sa Manila. Kaya naman, imbis na sila ay sumuko lamang ng walang kalaban-laban at naniniwala silang kapag sila ay sumuko ng walang kalaban-laban, ito ay senyalis ng kahinaan, nabuo na lang ang lihim na kasunduan or secret agreement ng pagsuko. So, walang ibang Kastilang nakakaalam nun. Even so, ang mga Amerikano, maliban lang kay Governor General Fermin Jodines at Wesley Merritt. Silang dalawa lang ang nag-usap ng sikretong pagsuko na ito. Gayunman, dahil nga sunod-sunod na ang pagdami ng mga Amerikano sa Pilipinas, ay nagsimula na silang magkaroon ng hinala. So they have their suspicions. Bakit ang daming mga Amerikano dito sa Pilipinas? Akala ko ba magpapadala lamang sila ng mga armas? Akala ko ba ay tutulungan nila tayo sa otonomiya? Pero kinakailangan ba na ang dami-daming mga sundalo sa Pilipinas? Yon ang kanilang hinala. Ngunit, isinantabi nila itong hinalang ito dahil nakita naman nila na malaki ang tulong ng mga Amerikano at busy sila sa pagdedeklara ng kalayaan. Sa susunod nating aralin, pag-uusapan natin ang pagdedeklara ni Aguinaldo ng kalayaan sa Pilipinas.
So ngayon, mag-pause muna tayo ulit para sa katanungan. Magbigay ng dalawang pangyayari sa pagdating ng mga karagdagang puwersa ng mga Amerikano. At dahil nga nagkaroon ng pagkakasunduan ang Amerikano at mga Espanyol sa pamamagitan ni Joe Dines at saka ni George Dewey, ay nagkaroon na nga ng tinatawag nating mock battle of Manila. Pag sinabi nating mock battle, ito ay kunwa-kanwari ang labanan noong Agosto 13, 1898. Nagsimula ito nang binomba ng hukbong pandagat ni Dewey ang muog ng San Antonio Abad sa Luneta. Pagkatapos nito, lumusob ang hukbo ni General MacArthur sa silangang bahagi ng Maynila. Sipin nyo, may 4,800 siyang kasamang sundalo. Pagkatapos noon ay sina General Green naman sa Malate. So may 3,500 naman na sumalakay sa Maynila under ni General Green. At ng tanghaling yaon ay tuluyang itinaas na ng mga Espanyol ang puting bandila na takda ng kanilang pagsuko. Hindi nagtagal ng isang araw ang labanan. Mapapansin natin na talagang staged or set up ang ginawa nilang labanan. Kasi nga, hindi na naglaban masyado ang mga Espanyol. Though, hindi nila alam, marami sa mga sundalo ang hindi alam ang tungkol sa kasunduang ito. Pero ang kasunduang ito ay nagbibigay ng pangako ang Amerikano sa Espanyol na hindi na sila sasaktan at hindi rin nila tatanggalin ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa Pilipinas. So, ending, dahil nga sa mock battle na to at sa kadami-dami ng mga Amerikanong dumating, namuutuloy yung kanilang paghihinala at lalo itong napatunayan. So nung una, parang doubtful pa sila kung anong nangyayari. So ending, unti-unting lumabas yung mga red flags or yung mga signs na nagsasabing may kakaibang nangyayari at hindi lang ito yung basta-bastang dumadating lang sila. Una, nakita nga nilang patuloy dumarating at dumadami ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Pangalawa, pagkatapos nilang matalo sa mock Battle of Manila ang mga Espanyol, si General Anderson ay hindi na pinapasok ang mga revolusyonaryong Pilipino sa Maynila. Which is dapat nandoon ang mga Pilipino dahil yun ang sentral ng Pilipinas. Ikatlo, binigyan ng isang mahigpit na babala ang sino man na magpupumilit na pumasok at kung sino man na magpupumilit ay babarilin. At ikaapat, which is yung pinaka matindi sa lahat, ay ipinatupad ni General Wesley Merritt ang pamahalaang militar noong Agosto 14, 1898. Akala nila ay wala lang, so isinantabi nila yung kanilang hinala, pero eventually ay napansin na nilang unti-unti nang nag-a-assemble ang mga Amerikano dito sa Pilipinas. Mag-pause muna tayo ulit para sa tanong. Magbigay ng dalawang pangyayaring pagpapatotoo ng paghihinala ng mga Pilipino sa hangarin ng USA. Meron tayong apat, magbigay lamang ng dalawa. At dahil sa mga senyales na ito na nakita ni Aguinaldo, wala rin silang nagawa actually kasi tinry nila na makipag-usap sa susunod nating lesson, mapag-aaralan natin ito, na tinry pa rin nila makipag-usap ng paulit-ulit sa mga Amerikano upang ibigay na ang otonomiya ng ng Pilipinas. Ngunit, nang magtapos ang digmaan ng Espanya at Amerikano, imbis na kalayaan ang ibigay sa Pilipinas, ay nagkaroon muna ng kasunduan ang Espanya at ang Amerikano, which is sinatawag nating Treaty of Paris na nilagdaan noong Disyembre 10, 1898. Isa sa mga pinakamahalagang nakasulat sa Treaty of Paris ay isusuko ng Spain sa ang pamamahala nila sa Pilipinas sa halagang 20 million US dollar. So, sa makatuwid ay para tayong ibinenta ng Espanyol sa mga Amerikano sa halagang 20 million dollar.
Pag-uusapan pa natin ng mas detalyado kung ano pa ang ilan pang nakalagay sa Treaty of Paris pagkatapos ng lesson natin na ito. Magbigay lamang tayo ng ulit ng isa pang tanong. Ano ang nangyari matapos lagdaan ang kasunduan sa Paris sa pagitan ng USA at Spain noong Disyembre 10, 1898? Nakuha mo ba ang sagot sa mga tanong na ito? Magaling! Kung iyong nakuha ang sagot sa mga tanong na ito, ay isulat mo lang iyon sa notebook at kung hindi pa, maaari mo lamang balikan ang araling ito upang malaman ang mga sagot. Ngayon, tayo ay magpatuloy sa isang pagsasanay upang masagot ang mga tanong na galing sa ating aralin ngayon. Isulat ang tamang sagot. Una, saan nagtungo si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahang revolusyonaryo noong Disyembre 27, 1897 matapos lisanin ang Pilipinas? Isulat din ang inyong sagot sa inyong notebook. Pangalawa, ano ang tawag sa pamahalaang binuo ni Aguinaldo habang siya ay nasa Hong Kong? Ikatlo, sino ang Amerikanong opisyal na nakausap ni Aguinaldo sa Singapore tungkol sa pakikipag-alyansa? Ikaapat, kailan naganap ang labanan sa Look ng Maynila or Battle of Manila Bay? Panglima, ano ang tawag sa kunwa-kunwari ang labanan noong Agosto 13, 1898 na nagtulak sa pagsuko ng Espanya sa Amerika? Ikaan, ano ang tawag sa barkong sinasakyan ni Admiral Patricio Montojo sa pakikipagdigma sa mga Amerikano? Kapito, isa siyang Amerikanong nanguna sa paglusob ng mga Amerikano sa Manila Bay at tanggipit sa mga Espanyol sa Maynila. Ikawalong tanong, siya ang Pangulo ng USA na nagdeklara ng blockade sa Maynila na pumigil sa paglabas-masok sa lungsod upang maparalisa ang hukbong Espanyol. Number 9, siya ang gobernador-general ng Spain na lihim na nakipagkasundo kay Dewey na kunwa-kunwari ang labanan sa Maynila. At huli, nagwakas ang labanan sa pagitan ng Espanya at Amerikano sa kasunduang ito na ginanap noong Disyembre 10, 1898. Ano ang tawag sa kasunduang ginawa nila? Magaling! Nasagutan mo ba ang lahat ng mga tanong na ating aralin ngayon?
Kung medyo nalilito ka pa o may hindi ka pa nasasagutan, maaari mo lamang balikan ang ating aralin upang masagutan ito. Tandaan natin na mula noon hanggang ngayon, nananatiling totoo na ang kalayaan at pag-unlad ng bayan ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mamamayan at sa tapang nilang ipaglaban ang tama. Lalo na ngayon na marami tayong nakikitang mga anomalya o mga problema sa ating gobyerno, ang tanging paraan upang tayo ay makatulong ay ipaglaban natin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating mga tinig at paniniwala na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Muli, ang ating aralin ay tungkol sa pagbalik ni Aguinaldo sa Pilipinas at pagbagsak ng Espanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita tayo ulit sa susunod na aralin.